Magandang hapon po. Nandito po kami sa Europe ngayon. Kaming dalawa ni Spokes, Harry. So, tuloy ang aming another episode of Ben and Harry. At syempre, dahil nagtutuloy na naman ng Benhanhari, may gigisahin na naman kaming mga bangag din sa Manila. Di ba, partner? Ay, salamat pala sa host namin ngayon, si Glenda. No? Ang nagbigay. Camera shy. grabe. Pero pinakamasarap na Pinakamasarap na lipson sa dito Europa. sa Europa. Hindi lang sa Austria. So, kung gusto nyo mag-order, yun ang sponsor namin ngayon. At saka kung gusto nyo matawag na pinakamasarap na lechon, patikman nyo kami na lechon nyo. Para alam namin kung totoo. Pero si Glenda palang nagpapatikim sa amin. Kaya Sarap. Crispy yung lipson niya. No? super crispy talaga. Ngayon, lilitsunin namin ngayon ang ibang tao na nasa Pilipinas ngayon. Lalo na yung prosecution. Hindi ko maintindihan yung ugali ni Kapunan. Ang tandaanan niya, ginagawa niya yung hindi kaaya-aya kay Attorney Perer. Oo. Bata pa si Perer. At si Perer naman ay membro ng IBP, ng Bar Council ng Pilipinas. So, bilang professional na abogado, dapat ituring mo rin siya kahit bata naman siya. Ikaw naman matanda, ikaw naman talaga, Ma'am Lorna, Attorney Lorna, huwag mo namang, parang nakababang tingin mo kay Attorney Perer dahil bata siya. Bigyan mo naman ng respeto. They are the young lawyers now, are the future of the Philippines. The future may be a leader of the Philippines. No? Huwag mo namang ganyanin kasi sila po ang sumusunod sa sa inyong apak bilang mga tagapagligtas, taga-depensa ng mga nasasawi at saka yung inaabuso ng batas. So, Spokes, ano bang masasabi? Well, alam mo, kaibigan ko yun si Lorna. Kilala ko yung personal. At alam ko rin na talagang isa siya sa pinaka-experience na abogado na sa tagal niya nagpa-practice. No? Dahil talaga naman, kapag ikay matagal na dito sa practice of law, alam mo nang gagawin mo. No? Pero nung minsan, naging young practitioner din siya. At nagkaroon din siya ng mga kalaban na mas matanda at mas marami experience sa kanya. Ako, my fondest recollection ay yung mga senior lawyers na nakalaban ko. Pero imbis na pinagsamantalahan yung aking youth, ay talagang tinuruan nila ako. Dahil ang sabi naman nila, nung minsan kami young practitioner din at meron ding tumulong sa amin, sa kanila para maging bihasa sila. So sana ilang isipin ni kaibigan kong si Lorna. There was a time she was also a young practitioner. Pareho pa naman silang babaeng abogada. Napakahirap maging babae po sa isang male-oriented na profesyon. So sana nagtutulungan sila. No? Pero sa akin talaga, I can guarantee Lorna, my friend, na kapag tinulungan mo yung mas batang abogado, they will never forget you and they will never cease to be thankful for the wisdom and the training that you have imparted on them. No? Pero syempre, wala tayong magagawa. Ang impeachment kasi, partner, is politics and law. And syempre, nakatutok ang sambayanan sa trial. So, kinakailangan ipadala mo yung political message. No? At ang political message nga niya, ay yung sinasabi niya na, sabi niya? Scam. Yeah. Pero actually, stricken off yun, ha? Kasi that's a conclusion of law na hindi dapat sinasabi ng mga abogado. Yan ay dapat sabihin lamang ng testigo o di naman kaya ng hukuman, not for the lawyers. Pero because she was addressing the public, akala naman niya, palibasa sinawag niyang scammer si Pipi Sara, paniniwalaan siya. I have news for you, my friend Lorna, ha? Habang ginigisa mo si VP Sara, lalong tumataas ang tiwala at approval rating ni VP Sara. Alam ko ayaw mo si VP Sara for whatever reason she may have, no? Pero, word of advice, lalo mo siyang gisahin, lalong napapamahal siya sa taong bayan. So kung gusto mo talagang matalo siya at kandidato mo na I'm sure is probably whoever the opponent of Inday Sara will be, purihin mo kaya si Inday Sara. Baka pag pinuri mo si Inday Sara, baka bumagsak ang approval and trust rating. Pero you have given it your darn best. You have thrown the kitchen sink at her. Lalo pa siyang napapamahal sa taong bayan. Tama si Spokes, At saka,
layo naman ang ganda ni VP Sara. Walang ganyan na naman. Sorry. We were all created under Ay, the equal, yeah. image of God. Everyone is beautiful in the eye of the Lord. No? Yes. So, wala Sorry. Oo. Sorry, folks. Oo, pero Yun ang magandang legacy mo, Ma'am Lorna. Pag maganda ang treatment mo sa mga batang abogado, no, you will be remembered all in history sa Pilipinas na litigations ng Pilipinas. Ano. So, Madam Lorna is one of the best lawyers in the Philippine history dahil yung mga batang abogado, nirespeto mo rin. Sana ganun din. Ano. So, Spokes, bumaha na naman sa atin. Ano? Grabe yan, yung baka. siyempre, langoy na naman ang Langoy na tubig naman baha, ang ang mga Pilipinas. mahihirap at wala pang nakukulong sa mga nasa likod ng flood control scam at ang pinaka-mastermind ng lahat, Bongbong Bangag Marcos, wala pa ring pananagutan at Wala nag-release na naman ng 107 billion pesos in Oh. flood control fund para lamunin ng mga walang yang buwaya sa gobyerno. Diba? O ano mangyari sa atin? Ano pa inaantay niyo mga Pilipino? Inaantay niyo bang manunod kayong lahat sa tubig baha bago kayo gumalaw? It might be too late. Dapat ngayon na kayo gumalaw. Diba, no? Dapat lang, ano. Alam mo ba yung ginagawa nila yung ICI, may Blue Ribbon Committee, ano pa yung ginagawa ng administration? Wala pa rin nangyari. Ano. Ngayon, ang itaas na ang nag-fact check, no? Kung may totoo ba talagang flood control. Baha ng baha, basura ng basura. And that is the reflection of the current government na wala talagang inutil. No? So, yung pera ng bayan, sayang lang. Marami talagang nangangailangan sa pera ng bayan. Kaya dinaan nila sa flood control para may bulsa nila. So, ngayon, anong nangyari sa Pilipinas? Wow. So, you should think twice. You should think for the Filipinos, kung wala kayong konsensya, umalis na kayo. Kung wala kayong konsensya, you must resign. Must resign now. Kasi kailangan namin ng leader, kailangan namin ng mga tao sa gobyerno na para serbihan ang mamayang Pilipino. Because po, At kayo namang mga nasa Europa, ha? Kayo po ang susi ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Dahil kayo nakatikim na ano ibig sabihin ng universal healthcare, na libre ang gamot, ang libreng paggamot, universal education, libre ang edukasyon hanggang pamantasan, at saka ang social security na kapag kayo ay nag-retire, halos pareho lang ng sweldo ang tatanggapin. Hindi gaya sa Pilipinas na barya lang ang binibigay na pensyon ng SSS at GSIS, lalo na ang SSS, no? Halos barya lang talaga yan. Kayo rin po ang nakakaalam kung bakit ang bansang gaya ng Netherlands na under sea level at ang Austria na prone din sa baha ay hindi lumulutang sa baha kasi ginagamit nila yung pondo sa epektibong mga flood control. Sana po matutunan ng taong bayan ng pera na galing sa kaban ng bayan dapat pakinabangan ng taong bayan, hindi ng mga politiko. yes. At inaasahan namin na lahat ng Duterte supporters, magkaisa tayo. Regardless of your appellations, magkaisa tayo dahil darating na po ang the critical period na magka-campaign tayo. Dapat iisa na rin ang ating tropa kahit nagkaligka ng SDS, Maisog, TDS, Sara for President, at ano pa, PDP, magkaisa tayo. Kasi isa lang po ang ating kandidato, kundi si Sara. Isa lang po ang pinaglaban natin para sa bayan. Dahil sa totoo lang, mahal natin ang Pilipinas. Pero kayo nasa Pilipinas, pag hindi kayo gumalaw, hindi kayo nagsalita, baka wala tayong eleksyon, ha? So kung walang eleksyon, gawin nyo na ang dapat yung gawin bilang mamamayan, bilang soberanya ng taong bayan. Sisantihin nyo na itong bangag. Gawin na natin presidente si VP Sara dahil Yes. pinili naman natin siya na vice president para pumalit sa presidente kung hindi na niya kaya mamuno. At malinaw naman na kapag ang isang bangag ay bangag, wala talagang Yung solusyon na solusyon. naibibigay sa taong bayan. So, ini-encourage ko rin yung mga OFWs and migrants na magparehistro tayo. Kasi your voice is very important at this time. It counts. Kung wala kayo, kung nagpabaya kayo, walang mangyari sa boses natin. So, kasama namin kayo kasi alam namin
na every vote is very holy. Every vote is very important. Every vote counts para manalo ang ating kandidato na si VP Sara for President to 2028. Kung kayo po ay Philippine passport holder, ha, ang gagawin nyo lang, magpaparehistro kayo sa closest consulate at yung registration nyo po, dyan ipapadala inyong balota dahil by mail na po ang botohan sa mga OFW voters. Kung kayo naman po ay foreign passport holders, wala pong problema yon. Meron po tayong batas na nagsasabi na po pwede kayo magkaroon ng dual citizenship. It's as simple as doing the Pledge of Allegiance again to the flag of the Philippines in the nearest consulate, and you will be entitled to a Philippine passport again. Pero kinakailangan, naging Pilipino kayo at one point in time, no? Yung mga natural-born Filipinos, no? At matapos po yan, pwede na kayo magrehistro para makaboto. So para po sa mga Philippine passport holder, rehistro lamang. Para sa mga foreign passport holder, dual citizenship muna at pagkatapos rehistro. 14 million po tayong mga OFWs na, pero sa huling eleksyon, ang bumoto lang ay 250,000. And dahil nga po, kung magkaka-eleksyon, dahil kung talagang hindi sila magtagumpay sa kagustuhan nila na matanggal si Sara, na magkaroon ng Noel at tutuloy eleksyon na dapat naman matuloy, kinakailangan po yung 14 million ang siyang magpapanalo dahil siguro po ako, dadayain na ang boto dyan sa Pilipinas. So, mag-shoutout kami sa mga lugar na we are connected, no? Sa Australia, shoutout sa Australia na grupo, mga Duterte supporters. Sa Malaysia, nagkaroon sila ng celebration. Ngayon lang, naroon na to. So, shoutout sa inyo. Sa Singapore, sa South Korea, Tokyo, Ling, sa New York, I'll be coming to New York soon. And sa Luxembourg, sa Paris and France, sa Germany, kay Christian Calinas, and Switzerland, kay Elizabeth, sino pa ba? Japan, Italy, sila si Rome and Milan, at saka UAE. Napoli. We're coming to Napoli. And then UAE, at saka Kuwait, si Myra, si Sharif sa Bahrain, si Camille sa Dubai, ano pa ba? Sa Canada, si Ben Brasco, at si Ed sa Vancouver. So sa Chicago pa rin, magaling kayo sa Chicago, nagkaisa kayo. So we are coming soon. Tingnan lang natin, shout out, and let's continue our advocacy. We are fighting really for a real cause dahil mahal natin ang Pilipinas. Tuloy ang laban, huwag tayong bibitaw hanggang sa dulo. Duterte! 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 Salamat po! Mabuhay kayo. Bye-bye. Yeah,